Hi everyone, it's me again. Hello universe. Hello, hello. Ayan, shoutout sa inyo mga beswa. But anyway, meron tayong upload videos update. Nakikita nyo ito mga kababayan. Siyempre, bigas po yan. Nako, ang laking ano ito guys Hi everyone, it's me again. Hello universe. Ayan, shoutout sa inyo mga bes. Kumusta po kayo? And of course, Merry Christmas sa lahat and shout out sa lahat, no, mga Pilipinos and OFW all over the world. Ayan, mga Marcos loyalists and supporters, hello po. Ayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates, nakikita nyo ito. Nako mga kababayan, kung ano man ito, basahin ko Yan sabi po dito, no. Ito po guys, ito yung post ng BOC News Today, which is ang Bureau of Customs. On 16 December 2024, the Bureau of Customs, which is ang BOC, in coordination with the Department of Agriculture, which is ang DA, inspected 9 warehouse in Bukawi and Balagtas, Bulacan, which were found storing an estimated 661 million worth of suspected smuggled rice. Biro nyo yan? See? Talaga naman kudos sa BOC, sa ating mga otoridad, PMP, DA. Nako, talaga naman nagtatrabaho sila, kaya deserve nila po yung SRI ng gobyerno, no? So dahil dito mga kababayan, another smuggled ng bigas na nakumpiska nila. Actually mga kababayan, ano ito 9 warehouse na nakita ng BOC itong smuggled na bigas na ito mga kababayan, dyan po sa bandang Bulacan. Biro nyo yung 661 million ang halaga at 249 and 500 na sako ito mga kababayan, ano? Kaya talaga namang kudos naman talaga sa Marcos administration, talagang nagtatrabaho sila. Actually mga kababayan, marami talaga ito, no? Hindi ko lang talaga in-upload kasi nako, hindi ko na kayang may upload dahil sa dami, no? But anyway, paminsan-minsan i-upload po natin. But yan, no? So ipakita natin yung mga highlights guys, Nako, gabulto ito guys, ayan na. See? Nako, sinaran, pinadlock na. Ito guys ay imported ito mga kababayan. At ito din ang problema ng Pilipinas na dekada na nangyayari itong mga smuggled. Kaya ang kawawa dito talaga yung mga magsasaka. Di ba? Ito kasi minsan ang piste ng mamamayang Pilipino, ang bansang Pilipinas, dahil dito sa mga hoarding na ito, mga traders na ito. Pag alam nila tumaas ang presyo ng bigas sa merkado, sa kanila ilabas yan. Mga utak yan Kaya sa Marcos administration, hindi na po uubra mga yan. Kaya nga sabi ko hindi na makakapasok ang mga yan. Dahil mahigpit po ang Marcos administration ngayon. Yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Kasi ang inaalala niya dito, yung mga magsasaka, nalulugi sila talaga. Dahil dito sa mga smuggler na ito. At ang higit na kawawa dito mga kababayan, kundi tayo. Dahil ngayon, yung mga nagtaasan ng bilihin ng bigas, makikita nyo naman, ito isa sa mga dahilan, itong mga smuggler na ito. Tapos ang sinisisi nyo si Pangulong Marcos Jr. Bakit mga kababayan, lalo na sa mga DDS? Siya ba ang may-ari ng bigas? Gumagawa rin naman siya ng paraan, di ba? At alam din po natin, dekada na po itong mga problema sa Pilipinas, hindi maayos-ayos. Kasi yung mga ibang politiko pulpul hindi marunong mamumuno, pinapabayaan na lang makakapasok sa bansa, no? Itong mga smuggle na ito, mga smuggling na ito, 'di ba? Sabi ko nga, kung ibang admin ito, wala na nakakapasok na naman itong 661 million halaga ng bigas na ito. Sigurado 'yan. Lusot na naman 'yan si BOC. Pero dahil si Pangulong Marcos Jr., malaki po ang concern niya sa bansang Pilipinas, kaya naman nasampulan na yung bagong batas ng Anti-Agricultural Sabotage Act. Di ba? Nauna po yung makarel. 178.5 million yun. Anong ginawa ng Pangulo? Pinamigay dyan sa Maynila at sa mga kulungan para magamit. Pero itong mga smuggle na bigas na ito or anumang klaseng
goods or mga pagkain, dumadaan po yan sa quality control. Sinusuri po yan bago i-distribute. Kaya itong bigas na ito, malamang mga kababayan, ibibigay na naman ng libre, sapagkat yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Pag may sabi niya po nung nagsalita sa Basico, Manila, habang nag-distribute ng makarel sa ating mga kababayan, sabi niya, pag may mga smuggle na mga ganito, ipamimigay ng libre. Edi maganda yun, di ba? Sa mga smuggler, mga hoarders, sige, mag-smuggle pa kayo, nag-smuggle para libre ang aming mga kababayan na talagang yung mga mahihirap na kailangan din nila yan. See, ang hirap dito sa mga to, takot sila magbayad ng duties nila o tax nila. Natural guys, hindi aabot ng kumbaga, hindi mababa na yung 100,000 ang babayaran nila sa Bureau of Customs. Ay naku, malaking bayad yan. Di ba? Yan ang iniwasan nila. Mas gusto nila pa yung magnakaw. Di ba? Tulad yung mga may isyong pangungurakot. Agoy. So dahil dito mga kababayan, ito pa. Binigyan po sila ng palugit na 15 days. Wala po silang yung mga dokumento, sapat na papel. Kaya ayun, yan ang kahinatnan nila. Magaling ito si Commissioner Bienvenido Rubio, kasama ang DS Secretary, mga congressman nandyan din. Siguro itong pag-uusap nila dyan sa loob ng court na yan ay baka kini-question yung mga may-ari ng warehouse, bakit walang mga papilis na ibinigay, bakit kailangan pa itago, hindi ilalabas, 'di ba? Ang mas higit kawawa talaga ang mamamayang Pilipino. Lalo na ngayon. Ang iba nag-umaaray na, mahalang bigas. Ang umaaray lang naman dito talaga yung mga dilis magaling mamuna at manira sa sa administrasyon, kaya kilala nyo ng mga yan. Pero as long as ang Pangulo gumagawa ng paraan, hindi tayo magwo-worry doon. Kasi magaling naman mamumuno yan kaysa naman sa mga nakaraan. Nako. Tapos sasabihin niyo weak leader ang Pangulo. Saan banda? Ay maganda pala yung weak. Maraming nakakumpiskang mga smuggling na mga bigas at saka mga isda, kung ano-ano pa. Yan ang resulta ng isang weak. Ina-underestimate nyo ang kakayahan ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nyo alam na mas matalino pa sa mga sinusuportahan yung Pangulo. Di ba? Yung panahon ng mga ibang Pangulo, grabe, patayan dito, patayan doon. Yung sa kanya, very low crime. Ayon po sa datos ng PNP. Di ba? Ang problema lang, sumikip po ang kulungan sa mga malalakihang nakupiskang bilyon-milyon ng mga shabu. Nung isang araw, mayroon na naman sa NAIA Terminal. Naku po, banyaga pa kamo. So, dahil dito mga kababayan, anong pong kapalagayan nyo? Ay, siyempre, congratulations sa Marcos Administration, sa BOC, na talagang nagtatrabaho sila. Naku, mga kababayan, imported po yan, Imported po yan. Courtesy po ng BOC. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong watching. Ayan, sinara na. Kaya abangan po natin ang pagpunta ng Pangulo. For sure, libre na naman yan guys, ipamimigay all over the Philippines. Naku, kabulto ito guys, 9 warehouse ito mga kababayan, 9 warehouse. Babasahin ko sana, kaso lang ay napakahaba ito guys, very short lang tayo kasi nandito tayo sa TikTok. Sa mga baser ko, thank you very much sa inyong pangbabas. Manood lang kayo. Ginagalang ko yung mga pinagsasabi nyo, pangbabas nyo sa akin, pagmumura nyo sa akin. Thank you very much. Igagalang ko yan kasi siyempre sinusuportahan nyo si Duterte. Wala tayong magagawa dyan yan po ang naritibo nyo. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo, sana iwasan nyo lang po yung mag-spread ng fake news. Iwasan nyo rin po ang manira ng kapwa kasi ang balik niyan ay masama. The more na sinisiraan nyo po ang Marcos Administration, niyurakan nyo, nilapastanganan nyo ang First Family, si Speaker, ang House of Representatives, the more na masasadlak
sa karma, yung poon na sinusuportahan nyo. So yun guys, thank you for watching. See you again on my next upload video. Okay, bye 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 and baboos. God bless Philippines. Merry Christmas everyone.